Binilhan ako ng asawa kong Indiano ng mumurahin na relo dito sa Japan. Charis! Pag sinabi ko na naman na mamahalin, masabihan na naman ako mayabang. Ano magagawa natin? Namamahalan ako. At saka ignorante yung tao. So, ayun, mumurahin na lang. Anyway, samahan nyo kami for today's video. Papunta kami ng Kyoto. So, lilipat kami ng another city from Tokyo to Kyoto. So, ayun, for the kausap si Pavan sa kanyang anak, no? Ang aga-aga, paalis kami kasi nga, kailangan na naman mag-check out. At meron pa kami hahabulin na train schedule. Nagbihis na rin kami bago mag-breakfast. Kasi nga para di na kami malate. So ito pala ang aming view sa hotel namin dito sa Japan, sa Tokyo. And yung lilipatan namin na hotel sa Kyoto, sobrang ganda niya and medyo mas maluwag dito. Pero syempre, pang mahirap lang din yun. Kasi hindi naman kami mayaman. Libre nga lang yun pero legit yung libre lang Kasi ginamit ni Pawan yung mga points niya sa kanyang credit card. So buong stay namin sa Japan, lahat ng hotel na pinagstayan namin, libre lang. Pero bakit nga bang hilig-hilig ko gumamit ng mga mayaman na words, mahal, ganyan, dito sa mga vlog ko sa India. Kasi syempre, to gain attention, content creator ako, kailangan makakaagaw ng attention yung aking vlog, title, ganun. Para may manood ng vlog ko, hindi naman ako artista na wala akong ilalagay na caption may manonood na. Hindi ko rin naman kasing ganda sa iba na alawin na yung mukha ko lang yung thumbnail, ikiklik na. So syempre, dapat yung title ng aking vlog ay nakaka-intriga. Tapos mga kadalasan ng mga pinapakita na vlogs about India is mga mahihirap, ganyan, na lugar, or mga madudumi, mga pangit na area. So, syempre para maiba naman, mayaman naman tayo, tsaka mamahalin naman tayo. Pero never ko naman sinabi sa vlog ko na ako yung mayaman, no? Anyway, after namin kumain nag-check out na rin kami. Kasi dito sa Japan, lahat on time tay. Like, isang minuto ka lang malate, iwan ka na, bye-bye. So, kung ang nakalagay sa aming ticket is 11 a.m., 11 a.m. din sakto aalis yung tren. So, ayun nga, going back mga te, regarding dun sa mayaman, ganyan. Never ko naman sinabi na ako yung mayaman o si Pawan yung mayaman, kami yung mayaman. Like, for example, yung last ko na vlog, sinabi ko na pupunta kami sa pangmayaman na hospital. Hindi nga ako dun manganganak tita. Sinabi ko nga din sa vlog na hindi namin afford. Hindi ko din talaga alam kung afford ba namin kasi hindi rin naman kami nagtanong. Kasi nga na-intimidate kami kasi nga parang yung visual, yung image nung hospital na yun para sa amin is mamahalin siya. So hindi na rin kami nagtanong kasi mamaya ma-shock kami sa presyo. Tapos di naman talaga namin afford. So wag na magtanong, ganun. So hindi ko alam kung saan yung mayabang dun. Namamahalan nga kami and hindi ako dun manganganak. Shinare ko lang na may pangmayamang hospital dito sa India. Anyway, regardless, ayoko na mag-explain kasi kahit naman anong gawin ko, mahahanapan naman ako ng mali. Pero para lang to sa mga taong nagmamahal sa akin, I love you all. Love na love na love na love na love ko kayo. So ayun na nga, naglakad lang kami ni Pavan papunta dun sa train station kasi walking distance lang naman. Pero yung walking namin, ang layo-layo na ng walking namin. Na para bang gusto ko na lang lumipad kasi ang sakit na ng paa ko. Pero ang kapal ko magreklamo kasi wala naman akong bitbit. Si Pavan may bitbit na lahat ng gamit namin. On time naman kami dumating sa train station. Yes, nag-i-improve na mga tao, hindi na lagi late. Bumili muna ako niyang mga bento box. Binilhan ko rin si Pavan. Kaya lang after niya kumain yung bento box, yung isa dyan, nakalimutan ko anong pangalan. Basta nagtais siya Yung bento box niya yung may eel, tapos egg, and everything. Basta yun, nagtais siya dun. So after yun, sabi niya ayaw na daw niya kumain ng kahit anong bento box. And ang ganda pala ng seat namin sa train kasi makikita mo yung Mount Fuji. Like, ayan siya mga te. Wala kaming tour na mag-Mount Fuji kami. So dito lang talaga yung chance namin sa train na makita yung Mount Fuji. Tapos nakita rin naman yung Mount Fuji sa plane. May mga napapanood kasi ako na vlog na kapag nag-Mount Fuji tour ka is yung mga lakaran, ganyan. May mga hiking pa na hagdan. So syempre, jaunties ang ate nyo. Bawal ako mapagod. Kaya ayun. Next time na lang, kapag hindi na ako buntis, babalik na lang kami. Kapag yumaman na, ganun. Nung mga time na yan, kakainin ko sana yung aking bento box. Kaya lang nahilo ako. Sabi ko, tulog na lang ako. Ayoko na. So binuksan ko lang yan siya dyan. Doon ko yan nakain sa hotel. Nalaglag pa. Buti na lang hindi nabuhos. Vlog kasi ng vlog Talaga namang napaka-responsableng vlogger naman ng tao na to. Hala, ito ang ganda. Meron pala akong video na ang lapit-lapit ng mga Fuji. Ayan, so beautiful, so pretty. Sobra naman yan, nag-emote pa dyan. Ayan, nagmamaganda. Na para bang nasa music video ako. So, nainggit si Pavan, siya din daw. Gaya-gaya siya pero hindi naman masyadong kita yung Mount Fuji. So, from Tokyo to Kyoto, more than 2 hours lang naman yung biyahe. So, saglit lang. Like, idlip lang yung magagawa mo dyan. At dahil nga jaunties ako kailangan lagi kami naka-elevator. Kasi pagod na ako sa buhay ko talaga. Travel pa more, ang haba ng pila, pero go lang, kailangan naka-elevator ako. Charot, kawawa din naman kasi yung asawa ko, magbubuhat ng merong malaking maleta. So, kailangan hindi din siya mapagod para may energy pa siya na alagaan ako. At tapos, ayan, meron kami nakita na
takoyaki na anong tawag dito, basta. And then nakalagay low gluten. So pwede dyan si Pavan kasi hindi si Pavan kumakain ng kahit anong may gluten. Like mga gluten free lang yung kinakain niya. Pero ayan, low lang. Sige, pwede na yun, palag na daw. And then ayan, lumafang na kami. Like sobrang sarap niya. Siguro ito yung isa sa pinakamasarap na takoyaki na tikman ko sa buhay ko. Charis, meron kaming isang shop na okonomiyaki restaurant yung specialty nila. Pero sobrang sarap ng kanilang takoyaki dun. I-share ko yun soon. Ayun yung pinakamasarap na takoyaki na natikman ko dito sa Japan. Ito sakto lang, ganun. And then ayun, dumiretso na kami sa aming hotel. Ito pala yung aming room. So ayan, si Pavan yung nag-vlog. Taray, sobrang sifag ng tao na to. Nauutusan ko na mag-vlog pero minsan nakaka-bad trip kasi mga kuha niya ang papangit. Anyway, ito yung aming toilet. Mas maluwag na yung aming kwarto ngayon kesa dun sa aming kwarto sa Tokyo. Ayun, tignan nyo naman paano to mag-vlog. Sige, go. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Hindi nahihilo na ako. Hindi ko ma-explain kung anong pinagagawa niya dito. Ano ba to? Room tour ba to? Ay, ito pala. Yan, meron pala akong matinong kuha. So, ito yung aming hotel. Yung pangalan is Mercure Hotel or Mercury. Ewan. Mercure. Ang arte. So, ito yung aming room. Properly. Pero thank you pa rin sa effort ng asawa ko, no? Ito ang toilet, pero nakafocus sa mukha niya. Charot. So, ayan yung mirror. And then dito sa baba yung mga essentials. Like, ewan ko. Ayan, may hair dryer, may tissue, towels. Ayan, nandyan din. And then, ito yung kanilang shower. And then, meron kaming mini bar dito. Ayan yung free water. Usually, sa mga hotel na napagsahan namin dito sa Japan, wala silang binibigay na free water kasi pwede mo naman daw inumin yung tubig nila dito sa tap water, ganun daw kalinis. Ang bongga, di ba? Pero sa hotel na to, ayan, meron kaming free water. And then ito na yung aming bed, o di ba, medyo mas malaki talaga siya sa aming Tokyo hotel kung nakita niyo yon. Pero as I said nga mga te, libre lang lahat to dahil sa credit card ni Pavan, yung mga points niya ginamit niya. O di ba, ang bongga. So use your credit card properly. And then ito naman yung aming view, o di ba, ang bongga. Hindi na kami nagbihis, bumaba na kami agad kasi syempre para makapag-explore, 2 days, 1 night lang naman kami dito sa Kyoto. And habang palabas kami sa aming hotel mga te, meron kami nakita na hindi ko alam kung anong meron, like anong klaseng festival. If alam nyo kung anong klaseng festival yan or kung anong klaseng event, i-comment nyo naman kasi curious kami. Nag-search din kami sa Google pero hindi talaga namin alam. So nagbus kami papunta sa isang market na nakalimutan ko yung pangalan. Paano kasi hindi makakalimutan ang tagal-tagal bago mag-upload. And that time, mali kami ng pinipilahan mga te. Buti na lang ang bait nung ano dyan. Parang meron silang guide. So, iga-guide ka nila. Guide nga eh. Lumapit siya sa amin tapos tinanong niya saan yung punta namin. So, ayun. Sinabi niya na mali yung pinipilahan nyo ate. Doon kayo sa kabila. So, ayun. Thank you so much naman kuya, no? And habang naglalakad kami doon, nakita ni Pawan itong watch shop na hinahanap niya. Plano talaga niya pumunta dito pero dapat kinabukasan pa. Eh, nagkataon nandito pala siya dun sa market na pupuntahan namin. O, diba? Itong watch shop na to pala is exclusive lang siya dito sa Kyoto. Yung pangalan is Koe Kyoto. Ano daw? Ko Kyoto. Ayun pala. So, akala ko pinapapili niya ako para sa sarili niya. Dahil nga akala ko, sarili niya yung bibilhan niya. Never naman namin napag-usapan na bibilhan niya ako ng relo. So, whole time na nandito kami sa shop is pinapapili niya. Buti na lang talaga yung napili kong design, pang babae. Or like, hindi siya pang babae, unisex pala. Yun yung tamang term. Kasi para sa akin pala yung relo, like, kinikilig naman ng tao na to. Hindi niya kasi sinabi sa akin na para sa akin pala yung relo, not until nung kumakain na kami. Like, surprise pala yun. Thank you naman so much. Anyway, ito pala yung market kung saan nyo makikita yun, yung watch shop. Pero exclusive lang talaga siya sa Kyoto. So, doon mo lang siya mabibili. Parang ginawa na rin namin kasi na remembrance ng trip namin sa Japan. So, akala ko talaga para kay Pavan yun kasi hindi naman ako mahilig sa relo, te. So, ayun na nga, habang naghahanap kami ng makakainan, ayun, para sa akin pala yung relo, mga te. Akala ko unbox niya lang. I thought that's for you. Ayan, kinilig si Inday, pero hindi nagpapahalata. Akala mo talaga. Nahihiya din kasi ako mag-OA-OA dyan Merong mga ibang tao na nanonood dyan. May nanonood sa'yo, te? Hindi, wala. Nasa loob kasi kami ng restaurant. So, baka pinagtitinginan kami. Hindi ko na namamalayan. So, nakakaya naman kung OA-OA yung reaction ko dyan. Anyway, ito pala yung aming order, gyukatsu. Ako lang yung kumain yan. Beef yan So, lulutuin mo siya dyan. Kailangan i-well done kasi buntit. Anyway, after that, nag-ikot-ikot kami sa market. Hindi pala ikot kasi straight lang to So, bakit iikot? So, bawat may madaanan kami na gacha na machine, naghuhulog kami ng barya-barya dyan para makakuha kami ng kung ano man. So, ang target namin is yung kamukha ng aming aso na si Tinko. I don't like it. Me, again. I want to get the hotdog. Me. Hot dog.
Which one is it? It's hot dog. You got it? Huh? Oh wow. That's Tenko. This is Tinko, our dog. Yeah. That's Tenko. And ayun, sobrang ligalig. Ang saya-saya niya kasi super duper lucky. After that, naghanap kami ng makakain tsaka machichicha ni Pavan. Naghahanap din siya ng sweet potato. Tapos ako, nakita ko tong daifuku. Sobrang sarap ng strawberry. Ang tamis-tamis. Pero hindi ko trip yung mochi. May red bean kasi siya mga te. Hindi ako mahilig sa mga red beans na ganyan. Pero go! Siyempre kakainin. And yung mochi is may pagka-chocolate flavor din siya. Pati yung red beans. Ewan ko may halong chocolate. So, ganun yung lasa niya. Hindi ko ma-describe pero hindi ko trip. Pero yung strawberry masarap. Sobrang tamis. So, eto may nadaanan kami na sweet potato. Hinahanap to ni Pavan. Japanese na sweet potato. Meron kasi kami nakain na sweet potato sa Singapore. Japanese sweet potato. And super duper sarap niya. Like nagme-melt in your mouth. Pero yung nakita namin dito lasang normal na kamote. Ganun. Nahanap naman namin yung kamote ni Pavan after feud. Pero sa Osaka namin nahanap yung sweet potato na yun. Na nagme-melt in your mouth tapos sobrang tamis. Pero dito sa market na to, hindi siya ganun. Parang normal na sweet potato lang. Anyway, ayun lang. Thank you for watching. Dito na mag-end yung vlog kasi wala na akong masabi. Ayun, pauwi na nga kami. After din naman neto, tulog na kami sa hotel and nagpahinga na. Kasi syempre, pagod na. So, ayun lang mga te. Thank you for watching. Bye!